Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong guro. Ang aking pangalan ay Linang Angel. Ang ating layunin ngayong araw ay isusuri ang katang-isip at di katang-isip na teksto. Pangalawa, nakakasulat ng katang-isip at di katang-isip sa pamamagitan ng mga halimbawa. At ang pangatlo, napapahalagahan ang katang-isip at di katang-isip sa araw-araw na pamumuhay. May ipapakita ako sa inyong mga litrato. Sabihin sa akin kung anong ang inyong nakikita. Ito ang unang litrato. Ano ang inyong nakikita? Mahusay. Ito ay lumilipad na paru-paro sa mga bulaklak or hardin. Galing. Pangalawang litrato. Mahusay. Ito ay mga iba't ibang balita. Okay. And then, ang ating pangatlong larawan. Ano niyo nakikita? Okay, siya ay si Dr. Rizal or ito yung mga kasaysayan ni Dr. Rizal or yung mga, ito yung Nolimet Hungary or Alfred Storismo. And then, okay, magaling. Ito ay araw. At ito ay may muka. At siya ay nakangiti. Ayun, ang galing naman talaga ng aking mga mag-aaral. At ito naman, ano ang iyong nakikita? Sige nga. Mahusay. Ito ay isang kamote na may bag na masayang naglalakad. Ang gagaling naman ng mga aking mga estudyante. Ngayon, may tanong si teacher. Base sa inyong mga nakitang larawan, alin kaya doon ang makatotohanan at hindi makatotohanan? Okay? Maaari niyo bang sabihin sa akin? Yes, Mika. Okay, ang mga makatotohanan ay ang mga paru-parong lumilipad sa bulaklak or hardin. Nakakita na ba kayo nito sa inyong mga hardin? Magaling! At ang pangalawa naman ay ang iba't ibang mga balita. Kadalasan nakikita natin ito or naririnig sa television or radyo. Galing! At ang panghuli ay ang kasaysayan ni Dr. Jose Rizal na ating pinag-aaralan ngayon. Ang gagaling niya naman. Ngayon naman, ang mga di makatotohanan ay ang mga araw or araw na nakangiti or may mata, may bibig at may kamay. Nakakita na ba kayo ng araw na ganito? Siyempre, hindi pa. Kahit si teacher ay hindi pa. Dahil ito ay hindi makatotohanan. And then, susunod ay ang kamoteng may bag at may kamay at lalong may paa. Nakakita na ba kayo nito? Siyempre, hindi. Dahil ito ay hindi makatotohanan. Mahusay, mga bata. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating aralin. Pero bago yan, mayroon na ba kayong idea kung ano ang ating aralin? Mahusay! Ang ating aralin ngayon ay patungkol sa pagsusuri o pagkakaiba ng fiksyon at di-fiksyon. Pero bago yan, may inhanda si teacher sa inyo na sagutin. Siya. Paano to? Lagyan ng letrang P kung ang sumusunod na pamagat ng kwento ay fiksyon. At M naman kung hindi fiksyon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Okay? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Okay? Tapos na ba, mga bata? Mahusay! Ngayon ay sagutan na natin. Ang unang katanungan, Maria Paz Mendoza Guanzon,
unang Pilipina ng Pilipinas na manggagamot. Ito ba ay makatotohanan or ito ba ay fiksyon or di-fiksyon? Mahusay. Ito ay di-fiksyon dahil ito ay makatotohanan. Okay, pangalawa, ang utak ng katipunan na si Emilio Jacinto. Ito ba ay fiksyon or di-fiksyon? Mahusay. Ito ay di-fiksyon. And then, pangatlo, ang alamat ng damong makahiya. Ito ba ay fiksyon o di-fiksyon? Magaling. Ito ay fiksyon. Ang tamang sagot dito ay letter D. Pang-apat, si Juan Tamad. Ito ba ay fiksyon o di-fiksyon? Mahusay. Ito ay isang fiksyon. At ang panglima, Pia Adel Reyes, kampiyon sa gymnastic. Ito ba ay fiksyon o di-fiksyon? Mahusay. Ito ay di-fiksyon. Tingnan nga natin kung lahat ng inyong ang sagot ay tama. Number 1 ay letter M. Number 2, letter M. Number 3, letter T. Number 4, letter T. At ang number 5 ay letter M. Lahat ba kayo ay nakakuha ng tamang sagot? Magaling! Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Ito ay ang fiksyon. Ang fiksyon, ito ay isang katang isip o sariling imbento ng manunulat. Isinusulat ito upang magbigay ng aliw sa mga mababasa or bumabasa. Ang halimbawa nito ay alamat, pabula, nobela at marami pang iba. Para mas lalo natin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng fiksyon, meron akong hinandang mga halimbawa dito. Ang una ay alamat. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitika na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay. Sige nga, magbigay nga kayo ng halimbawa ng alamat. Mahusay! Ang isang halimbawa ay ang alamat ng pinya. Okay. Natatandaan nyo ba ang mga pangyayaring nangyari doon sa alamat ng pinya? Magaling! Ang nangyari doon sa alamat ng pinya ay mayroong isang babae na ubod ng tamad na maghanap ng mga kasangkapan or mga gamit sa kanilang tahanan sa tuwing uutusan siya ng kanyang magulang. Ngayon, pinarusahan siya ng isang diwata na kung saan ay ginawa siyang pinya at siya ay nagkaroon ng napakaraming mata. Okay? Magbigay pa nga kayo ng ibang halimbawa ng alamat. Okay, ang alamat ng sampagita. Sino pa? Okay, ang alamat ng saging. Okay, naiintindihan nyo ba mga bata? Mayroon ba kayong katanungan tungkol sa alamat? Okay, magaling. Ngayon ay dumako tayo sa pangalawang halimbawa. Ito ay pabula. Ang pabula o fable sa Ingles ay isang uri ng panitika kung saan ang mga hayop o kaya ay mga bagay na walang buhay ang siyang mga tauhan sa istorya. Ang ibig sabihin ng pabula, ang mga karakter dito ay mga hayop na mga nagsasalita. Okay, magbigay nga kayo ng halimbawa ng pabula. Mahusay. Ang mga halimbawa ng pabula ay isang ang kuneho at ang matching. Kaya, ang uwak at ang banga. Yan yung mga paborito kong binabasa noon. Okay? May katanungan kayo about sa pabula? Mahusay. Kung gano'n ay naiintindihan nyo. At ang pangatlong halimbawa ng fiction ay ang
nobela. Ang nobela naman ay isang uri ng sining panitikan na nahahati sa maraming kabanata. Okay. Ngayon, dumako na tayo sa depiction. Ang depiction ang kwentong pangkasaysayan, talambuhay, sariling karanasan at kwento tungkol sa pagtatagumpay ng mga kilalang tao sa lipunan. Ang mga halimbawa nito ay balita, kasaysayan, talumpati at marami pang iba. Ang depiction, ito yung mga pangyayari sa totoong buhay. Okay? Narito ang mga halimbawa ng depiction. Una ay ang balita. Ang balita ay naglalaman ng ulat tungkol sa isang pangyayari. Kaya nga sinabi ko sa kanina, ang balita ay madalas nakikita natin ito sa telebisyon or napapakinggan natin sa radyo. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng balita. Magaling ang balitang COVID-19. Alam naman natin na lahat na naging trending yung virus na yon noong nakaraang 2020 at maraming mga namatay na tao. Pangalawa, kasaysayan. Ang kasaysayan o istorya ay ang pag-aaral sa nakalipas na panahon. Ito yung mga istorya ng mga ating bayani, ng mga istorya ng mga halimbawa ng kasaysayan. Ito nga yung mga iba't ibang kasaysayan ng mga bayani. Ngayon ay dumako tayo sa sunod ay ang talumpati. Ang talumpati ay isang buo na kaisipan o opinyon ng isang taong ipinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Ang ibig sabihin ng talumpati ay ang pagbibigay ng informasyon or kaalaman or pwede ka rin ditong mga tuwiran. Naiintindihan nyo ba mga bata ang ating aralin? Mahusay. Ngayon, maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano ang kahulugan ng fiction at depiction? Yes, Melanie? Magaling. Ang fiction ay isang katahang isip ng isang manunulat. At ang depiction naman ay ito ang totoong karanasan na pangyayari or kasaysayan ng mga nakaraang panahon. Okay? Ngayon naman ay dumako tayo sa ating application. Tingnan natin kung talagang nakinig kayo. Paano ito? Isulat sa patlang kung ang sumusunod ay pamagat ng kwento ng fiction or depiction. Bibigyan ko kayo ng ito para sagutan ito. Tapos na ba mga bata? Magaling! Ngayon ay sagutan na natin. Number 1, ang talambuhay ni Apolinario Mabini. Ito ba ay fiction or depiction? Magaling! Ito ay fiction. Dahil ito ay patunayan na mayroon ng talambuhay si Apolinario Mabini. Pangalawa, ang leon at ang unggoy. Ito ba ay fiction o depiction? Magaling! Ito ay fiction. Dahil ang kwentong ito ay isang katahang isip lamang. At ang pangatlo, ang kasaysayan ng bansang Hapon. Ito ba ay fiction or depiction? Magaling! Ito ay depiction dahil ito ay isang kasaysayan. Okay? At ang pang-apat, may panauhin si Alimango. Ito ba ay fiction or depiction? Mahusay. Ito ay fiction dahil isa itong alamat o kwento na walang katotohanan. Okay? Number 5, ang uwa at ang
ba nga, ito ba ay fiction or di-fiction? Magaling! Ito ay di-fiction dahil isa itong fabula or kwento na kung saan ay nagsasalita ang mga hayop. Okay, magaling. Ngayon mga bata, may isang katanungan ako sa inyo. Bakit nga ba mahalagang malaman natin ang salitang fiksyon at hindi fiksyon sa ating pang-araw-araw na buhay? Yes, Tomel. Magaling. Mahalagang malaman natin ang pagkakaiba ng fiksyon at fiksyon dahil ang fiksyon, ito ay isang katang isip at natututo tayo or meron din tayo napupulot na aral dito. At ang di-fiction naman, ito yung mga totoong pangyayari sa buhay ng mga tao. And then, ngayon naman, dumako tayo sa ating evaluation. Pakatin ang inyong mga sarili sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay gagawa ng isang alamat na patungkol sa fiksyon. Ang pangalawang grupo ay gagawa ng isang balita na patungkol sa di-fiksyon. Naiintindihan niyo ba mga bata? Magaling, ganyan. At ito ang ating pamantayan o rubric. Una, pagka-orihinal ay 50%. Pagkamalikhain, 25%. Pagkakaisa, 25%. At ang kabuuan ay 100%. Naiintindihan niyo ba mga bata? Magaling kung ganun. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ito. Okay, tapos na ba kayo mga bata? Mahusay kung ganun. Ngayon naman, dumako tayo sa takdang aralin or assignment. Paano ito? Gumupit ng 5 piraso na nagpapakita ng fiksyon at fiksyon na teksto. Idikit sa isang malinis na papel. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating aralin, mayroon ba kayong mga katanungan? Okay, ngayon, kung wala na kayong katanungan, hanggang dito na lamang ang ating aralin. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Hanggang sa muli mga bata, paalam!